Purihin ang ating mahal na Panginoon. Muli, isang mapagpalang umaga mga kabiyaya. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Batiin po natin ang ating mga kabiyaya. Harap likod matabilang tagiliran ng ating charity sign. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Natapin natin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At before that, batiin din po natin ang ating haligi ng tahanan ng Happy Father's Day. Happy Father's Day po sa lahat ng ama na narito, sa ating mga kabiyayang ama. Happy Father's Day po sa inyo. At ngayong araw po, bukod po sa inyong mga haligi ng tahanan, ating din po awitan, papurihan at pasalamatan ng ating ama na nasa langit. Sa ating mga buhay na tunay na napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. So, may paawitan natin, papupurihan ang ating mahal na Panginoon sa buhay natin na siya ay dakila. Hallelujah! Sa kanya, inaasang naman at
pinupuri, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, sabi mo sa iyong salita, sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, na walang anumang bagay na imposible sa iyo, Lord God. Amen? Kaya naman sa mga oras na ito, sa manang ito, ating pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Natunay mo, Lord God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na walang bagay, Panginoon, na mahirap sa iyo, God. Hallelujah, Jesus. Worship you, Jesus. Worship you, God. Holy Spirit.
Ikaw ang aming Panginoon na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, Lord God. Ikaw ang Panginoon na walang imposible sa iyo, Lord God, na lahat, Panginoon, ay kaya mong gawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya, Panginoon, na aming Panginoon nararanasan, Lord God. Tunay, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala at sasampalataya sa iyong banal na pangalan, Lord God. Salamat, Lord, sa iyong Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay na nandito. Ngayon pa lamang po, dinideklara ko na kayo'y malalakas, malulusog, masisigla, pinagpala, pinaboran, at palaging mga pogi. Amen? And above all, Happy Father's Day sa ating Ama na nasa langit. Amen? Lahat po ng papuri sa Kanya sapagkat siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman at walang mahirap, walang imposible sa Kanya. Amen? So patuloy tayong magtitiwala at maglalagak ng ating lahat sa ating buhay sa ating lamang Diyos na buhay. Amen? Amen. So, sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang serye about the Holy Spirit. Ito po ang ating discussion. So, pakiparang nag-aano itong ating microphone. Okay na po. So, muli po, ating ipagpapatuloy ang serye about the Holy Spirit at sa umagang ito, more particularly ang tatalakayin natin ay the names and titles of the Holy Spirit based on the writings in the Bible. We are going to look back. We are going to look at this at titingnan natin, matutunan natin ang implication at application po nito sa ating mga buhay, lalo na po sa kapanahunan natin ngayon. Hello. Okay na po ba? So muli po ay pagpapatuloy po natin ang series na ating pinag-aaralan about the Holy Spirit at sa umagang ito, ang ating pong tatalakayin, particular po sa names and titles of the Holy Spirit, kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito, titingnan natin at matutunan natin ang implikasyon at ang aplikasyon nito
sa ating mga buhay, lalo na sa kapanahunan ngayon. So let's pray. Our Father in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, we thank you so much for this beautiful morning that you have given us. Lord, thank you for the truth that you always inhabit the praises of your people. Indeed, O God, you are in the midst of us. Let your words be clear to us. Let your words do mighty things in our life, and we can apply this in our lives, Lord. Lord, thank you. All glory and praises belongs only to you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At muli po bago tayo magsimula, batiin niyo ang inyong mga katabi na may ngiti sa inyong mga labi na happy morning muna. At ngayon naman, sabihin mo sa kanya, you are Charito. You are blessed and highly favored by God in Christ Jesus. So sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay magkaroon ng maikling review. Tayo po, hindi natin patatagalin ito sapagkat may mga ipagse-celebrate tayo sa umagang ito. So, let's have a very quick review. Hindi na, yun. Sa una pong bahagi na ito ay talakayin na natutunan po natin ang tanong, who is the Holy Spirit? And we provided how many answers? 3 answers. Pakibasa nga po. The Holy Spirit is He is a person. He has mind, emotion, and will. He has personal action. Ayan po, he is a person, he has mind, emotion, and will. He does personal actions. Hindi ko na po ito ipaniliwanag. And sa ating pong pagpapatuloy, dalawang Sunday po na atin naman pong pinag-aralan, the deity of the Holy Spirit, ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu. Sapagkat tayo po ay naniniwala ng Holy Spirit is not only a person, but we believe that the Holy Spirit is the third person ng pagka-Diyos at ang banal na Espiritu ay Diyos. Wala pong magko-contest dyan sapagkat tayo naniniwala ang banal na Espiritu ay Diyos. At sa pagpapatuloy po natin yan, na pag-aralan natin, the deity of the Holy Spirit, we provided 5 answers. Number 1, regard to Christ, He is equal to the Father and to the Son. He does the works of God. He shares in the attributes of God. So, ngayon po sa umagang ito, dapat po marami tayong tatalakayin. Pero po ito ay ikakat natin dahil magse-celebrate tayo ng Father's Day at meron tayong Recognition Sunday. So, kung saan tayo titigil, titingnan po natin. Pero sa totoo po, dapat we will cover a lot of biblical materials about the Holy Spirit. So, pag pinag-aralan po natin ang mga pangalan at titulo ng banal na Espiritu, we learn the implication of His names and titles. Titingnan po natin, ano po ang application natin? May apply natin sa mga katotohanan ito sa ating mga buhay. Tandaan po natin na sa pag-aaral ng mga pangalan ng banal na Espiritu, ito po ay related sa kung sino at kung ano ang banal na Espiritu. Kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang ginagawa, at kung ano ang kanyang gagawin pa sa mga buhay natin dito. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ay kabuuan ng kung ano at kung ano ang pagka-Diyos ng Espiritu, especially to us, God's children. So, let's begin. So, umupo ng maayos, isuot ang sinturo ng pangkaligtasan. This will be
a joyride of another spiritual learning. So, pag-aaralan natin ngayon, names and titles of the Holy Spirit. Huwag po natin kalilimutan sa pag-aaral natin ng titles and names of the Holy Spirit. Ito po ay talaga ito si Father o talagang Happy Father's Day, Buddy. Ayun. So sabi ko nga, ito po ay palaging nakaakibat sa kung ano ang kanyang ginagawa at maaari nagagawin pa sa atin na kanyang mga anak. So the names and titles of the Holy Spirit, number 1, the Holy Spirit is called the Spirit of God. Ano nga po una ang tawag sa Espiritu? Banal na Espiritu. Ano po ang tawag sa Holy Spirit? Number 1? The Spirit of God. So, are you ready to study the Word of God? Yes. Amen. Amen and amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. So, the Spirit of God. So, obvious po, nakita natin ang tawag sa Kanya, the Spirit of God. Since the Holy Spirit is God, He is called the Spirit of God. 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Who dwells in us? The Spirit of God. At ano tayo ng Diyos? We are the temple of God. So, dalawang bagay po. Who dwells in you? The Holy Spirit. You are the temple of the Holy Spirit. And God dwells in you. Amen? Dapat yan po, sa versikulo na yan, una, dapat malaman natin na tayo ay templo ng Diyos. At malaman natin na ang Espiritu ng Diyos nasa atin, dwells in you. Saan po naghahari ang banal na Espiritu? Sa ating Espiritu. Amen? So, tabihan po natin ito ng isang versikulo pa para maging mas malinaw sa atin. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Maliwanag po. Kanina, ang sabi, you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you. Ngayon po, malinaw na sinabi, the temple of the Holy Spirit who is in you. So malinaw na sinasabi na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos ay nakatira sa atin sapagkat ang banal na Espiritu ay Diyos. Amen. So huwag tayong ma-confuse. Pag sinabing Holy Spirit, it is also called the Spirit of God. Bakit po tinawag ito na the temple of the Holy Spirit ang ating mga katawan? Sapagkat ang Espiritu ng Diyos na nasa atin nang tayo ay ma-born again, it already resides in us. This very moment, ang banal na Espiritu ay nasa loob mo. Amen? Amen. Napakagandang katotohanan po na yan. Sabi sa una, temple of God, now you are the temple of the Holy Spirit. Bakit po? Because the Holy Spirit is God, and you are the temple of God, you are the temple of the Holy Spirit who is in you. The Holy Spirit dwells in you. So number 1, the Holy Spirit is called the Spirit of God. Ito po ang unang titulo na ikinabit sa banal na Espiritu. So ano naman ang implikasyon at ang application niyan sa mga buhay natin ngayon? Isipin natin, pakaisipin natin na ang Diyos Espiritu Santo ay tumatahan sa akin, tumatahan sa iyo, tumatahan sa ating lahat, saan ka man pumunta, kasama natin ang banal na Espiritu 24/7. Amen.
So huwag kang matatagpuan kung saan-saan na ayaw ng banal na espiritu na puntahan mo. Application, huwag kang pumunta sa mga lugar na mapipighati ang banal na espiritu. Anak ka ng Diyos, tinatahanan ka ng banal na espiritu, huwag mo siyang dadalhin sa mga lugar na ayaw niya. Huwag marinig sa iyo, huwag marinig sa mga labi mo ang ayaw na marinig ng banal na espiritu. Huwag kang manonood ng mga bagay na nakikita sa Facebook na hindi dapat tinitingnan man lamang ng mga anak ng Diyos. Amen? Huwag kang magchichismis. Gumingiti kayo, pero totoo yan. Huwag makita, huwag mapighati ang banal na espiritu sa kung ano ang ginagawa, tinitingnan, sinasabi, o mga lugar na ayaw niya na pinupuntahan ng kanyang mga anak. Amen? So, 24/7, kasama natin ang banal na espiritu. Number 1, the Spirit of God is the Holy Spirit. Number 2, the Spirit of the Lord. So, hindi lamang po siya tinawag na Espiritu ng Diyos, tinawag din po siya Espiritu ng Panginoon. Luke 4:17, following verses. And the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it was written. Pag sinabi po him, referring to Jesus Christ, ano po yung in-unroll niya? Yung scroll. Yung scroll po yung binabasa sa sinagoga na mahaba, siguro alam niyo po yan. He found a place where it is written. Ito po, yung lugar po, yung place ay sa sinagoga sa Nazareth. Kung saan si Jesus ay magbabasa ng scroll, part ng scroll sa sinagoga. Ito po ang exact po na versikulo, ang Isaiah 61 verses 1 and 2. So, unrolling it, the Spirit of the Lord is on me. Yan ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Nakaka-excite po sapagkat ito po ay binasa ni Jesucristo doon sa sinagoga. Ito pong Isaiah 61 verses 1 and 2. Sinulat po ito 700 years back, bago nagkaroon ng katuparan na si Jesucristo matagpuan sa templo, sa sinagoga sa Nazareth. He has anointed me to preach, to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Nakaka-interest po dyan ang verse 18. Sinabi ko na nga po na ito ay hula na binigkas ni Propeta Isaiah some 700 years ago, bago ito actual na nangyari na binasa ng Panginoong Jesus doon sa sinagoga. Nang iniabot sa kanya ang scroll, doon po yung tinutukoy na sinasabing the Spirit of the Lord. Ang tinutukoy pong the Spirit of the Lord, walang iba po kundi ang banal na Espiritu, the Holy Spirit. Acts 10:38 NIV. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. So, the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, the anointing of the Lord Jesus Christ, ang tinutukoy po ng He anointed Jesus.
Ito po yung sinasabing Spirit of the Lord. Tandaan po natin na nang magsimula si Jesus sa kanyang ministeryo, sinimulan niya po ang ministeryo, siya po ay tao. Hindi po siya Diyos. Bakit po? Dahil kung sisimulan niya po ang ministeryo na siya ay Diyos, hindi po natin kayang gawin ang kaya niyang gawin dahil siya ay Diyos. At dahil siya ay tao, ang sabi niya, kung ano man ang ginawa ko, magagawa niyo at patuloy niyong gagawin. Bakit kaya natin gawin? Sapagkat ginawa niya ito nung siya ay nagkatawang tao. Tandaan din po natin na bago siya nagsimula, siya po ay binautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River. And the Father spoke from heaven, "This is my beloved Son, whom I am well pleased." And the Holy Spirit descended from heaven in the form of a dove. Yun po ang anointing of the Holy Spirit. Take note, Christ in His ministry, hindi po bilang Diyos, sabi ko kanina, dahil kung siya ay Diyos na nagministeryo, hindi po niya kayang gawin. Hindi natin kayang gawin ang kanyang ginawa. Sabi niya, yung mga nagawa niya, magagawin din natin dahil ginawa niya ito bilang tao. Bakit po? Sapagkat same anointing na ibinigay na kay Kristo ay same anointing na nasa atin. Amen? Pareho po ang ibinigay na anointing kay Jesucristo as well with us sa pag-anoint kay Jesucristo as prophesied by Isaiah. The same Spirit of the Lord also anointed us. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of devil, because God was with Him and God is with us. Amen. Amen. So, same power given by the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, same anointing was given to all children of God. Amen. Napakasarap na katotohanan na kung iisipin natin ay hindi natin kaya. Ako, magagawa ko yan. Pero nang sabi kanina, walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Amen. Kung ano ang ginawa ni Jesus, tandaan natin, sa pag-aaral natin na ito, maiintindihan natin bakit ginawa ni Jesus ang kanyang ministeryo, nagkatawang tao. At isa doon, para tayo rin, same anointing na ibinigay ng Banal na Espiritu, same anointing ang na-receive po natin. 1 Corinthians 1:21-22, 1 Corinthians pa yan, 2 Corinthians, 1 Corinthians. How it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Ano po ang form ng verb? Anointed. Ano po yan? Pangnagdaan, pangkasalukuyan, panghinaharap. Pangnagdaan. Sa Greek po, that is in the aorist tense. Nagawa na, ginawa na, tapos na. Now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us. Sabihin mo sa tabi mo, you are anointed. Nagsisinungaling ba ang Banal na Espiritu? Hindi. Set His seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit, guaranteeing what is to come. Through the anointing of the Holy Spirit, guaranteed what is to come. Ginarantiyahan na po. Anumang mga bagay ang gagawin mo sa buhay na ito, ay siniguradong magtatagumpay ka. Amen? Amen. Ayaw niyo magtagumpay?
Ayaw talaga magtagumpay. So, lahat through the anointing of the Holy Spirit, guaranteed what is to come. So, anumang mga bagay na gagawin mo sa buhay na ito, sinigurado na magtatagumpay sapagkat binigyan ka ng kapangyarihan ng Espiritu and you will succeed. Whatever endeavor in this life, in this side of life, natatahakin mo, business man yan, family man yan, marriage man yan, ilagay po sa isip, hindi ka dinisenyo ng Diyos sa kapiguan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka dinisenyo ng Diyos sa kapiguan. Dinisenyo ka sa katagumpayan. Amen? So, guaranteed, you are anointed. I am anointed. Sabihin mo sa katabi mo, you are anointed. Sabihin mo naman sa sarili mo, I am anointed. Now, the Spirit of the Lord is upon us. We are anointed. Can you say amen? Amen. Amen. Number 3, mabilis tayo. Pastora, parang binibilisan mo. Oo, kasi alam ko may mga excited na dyan. The Spirit of Christ. Hindi lamang po binigyan ng name and title ang Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of the Lord. Ang tawag din po sa Kanya, the Spirit of Christ. Why Spirit of Christ? Sa mga tamad mag-isip, sasabihin nila, pareho lang yan. Bakit po nila nasasabi? Masyado nilang sinushortcut, masyado nilang in-over-emphasize, masyado nilang sinisimplify masyado ang Diyos, ang kasulatan. Ang sabi nila, inilalagay nila ang Diyos sa isang box, ikinukulong nila. Kung ano lamang yung limitadong kaisipan na maisip nila, yun na yun. Yun na yun. At ine-examine nila ang Diyos base sa microscope, sinisipat nila, pero ang ginagamit nila, sariling kaisipan, which is mali. Sabi nila, the Spirit of Christ. So, Christ is Spirit. Sinasabi nila, ang Espiritu Santo, si Kristo. Tama po ba yun? Mali. Ang Espiritu Santo ay hindi si Kristo. Si Kristo ay hindi Espiritu Santo. So, sasabihin nila, it is called the Spirit of Christ. So, Holy Spirit is Christ. Christ is Holy Spirit. I therefore conclude that the Holy Spirit is Christ. And Christ is the Holy Spirit. Maliwanag po sa inaral natin that the Holy Spirit is another helper. Amen? Another, from the Greek word, allos. Another of the same kind. So, hindi pwedeng sabihin another kung siya rin yun. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na another pero siya rin yun. Another but of the same kind. Hindi po siya ang Holy Spirit. So, tayo po, anong implikasyon na sa atin yan? Let us not oversimplify. Huwag nating simple lang yan. Ito lang ang kahulugan yan. Sa pagbabasa natin ng Biblia, kaya nga pinag-aaralan natin, diba? Yung mga nag-aaral ng Pastors Academy, hermeneutics. Napakahalaga kasi hindi natin binibigyan ng palapalagay ng pagbabasa ng Biblia sapagkat pag ginawa natin yun, sariling kaisipan lang natin, sariling understanding. Hindi ganun ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Unless otherwise, the Holy Spirit i-reveal sa iyo ang katotohanan, there's no way you can understand. Amen? So, huwag natin pong i-over-simplify ang pagbabasa ng Biblia sapagkat maraming mga tao na inaalis
sisimplify nila, inaalis nila ang mystery ng pagka-Diyos ng Diyos. Amen? May misteryo. Sabi nga natin sa unang aral natin, hindi mo kayang arukin ang Diyos. Bakit? Ang Diyos ay higit na mas malaki. Tayo ay tao. Siya ay Diyos. Saan lang tayo nakabase sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, let's not put God in a box and examine God the way we do. God is much bigger than us. Maraming mga bagay ang hindi natin kayang unawain patungkol sa Diyos. Maraming mga bagay ang hindi natin saklaw sapagkat ang Diyos ay higit na mas malaki sa atin. Tinatanggap lang natin ito sa pamamagitan ng sinasabi ng Biblia that God is called not only the Spirit of God, not only the Spirit of the Lord, but He is called the Spirit of Christ. Romans 8:9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God, ano yung Spirit of God? The Holy Spirit dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not His. Sa unang linya po, Spirit of God. Sa pangalawa po, anong sinabi? The Spirit of Christ. Why Spirit of Christ? Dahil po, muli, babanggitin ko na pag-aralan natin, alos. Same, another of the same kind. Saan po sinabi yan? John 14:16, another of the same kind. Ang sabi ni Jesus, bababa ang banal na espiritu, similar to Christ. That's why He is called the Spirit of Christ. Number 4, the Spirit of Truth, Espiritu ng Katotohanan. Yan po ang isang tawag sa banal na Espiritu, Espiritu ng Katotohanan. Walang kasinungalingan sa Espiritu Santo. Amen? Walang kasinungalingan sa Panginoon. Walang kasinungalingan sa Diyos. Walang kasinungalingan sa langit. Walang sinungaling sa langit. Sabi ng Biblia, no one who makes a lie will inherit the kingdom of God. Walang sinungaling sa langit sapagkat ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Sapagkat hindi sinungaling ang Espiritu. At tayo po ay tinatahanan ng Espiritu, kaya walang kasinungalingan sa mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Sa mga anak ng Diyos, hindi bagay magsinungaling. Amen. Hindi ka sinungaling. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, hindi ka sinungaling. Sapagkat, tawanan kayo, sapagkat tinatahanan ka ng banal na Espiritu, kaya hindi ka sinungaling. Amen. Pag may naningil ng Bombay, sasabihin mo sa anak mo, sabihin mo, wala ako. Kaya ang sabi ng anak, wala daw si mama. Nakakatawa. Christian pa naman. Amen? So, walang sinungaling na anak ng Diyos. Bakit? Tinatahanan tayo ng banal na Espiritu. John 16:13, however, when He, referring to the Holy Spirit, the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So lying is never of God. Walang anyo ng kasinungalingan sa Diyos. Sino lamang po ang sinungaling? Ang dyablo.
sapagkat siya ang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen? So, sa Espiritu ng Panginoon, walang kasinungalingan. Kaya hindi bagay sa atin ang sinungaling. Amen? Walang sinungaling na anak ng Diyos. Kaya pag sinabi sa iyo ng sister or brother mo, maniwala ka kasi hindi yan sinungaling. Pero ang Espiritu Santo rin magsasabi sa iyo, i-discern mo ang brother mo. Baka nagsisinungaling yan. Amen? Amen. Amen? Pero mas maganda, walang sinungaling na anak ng Diyos. The Holy Spirit cannot be found in a community where there is a doctrinal lie or doctrinal lies about Christ and His finished work. Kapag ang turo po ay mali patungkol kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa, hindi po ito tinatahanan ng banal na Espiritu. Kaya po, minsan, kasi dito sa church, hindi tayo nagpipigil, namimigil. Kung sakasakali, madalo kayo sa ibang church, i-discern niyo ang teaching about Christ, about who Christ is, and about sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Diyan lamang po magbabari. Pag mali po, tandaan, hindi po yan tinatahanan ng banal na Espiritu Santo. So anumang bahid ng kasinungalingan patungkol sa pagka-Diyos, sa katotohanan ng pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang tinapos na gawa, tandaan po natin, hindi yan tinatahanan ng banal na Espiritu. Always remember the Holy Spirit and is the Spirit of truth. Amen. Amen. Muli, Espiritu ng katotohanan. Lying on a personal level is improper for a child of God. Lying, pagsisinungaling, on a personal level is improper for a child of God. Unang-una, bakit? Tanungin niyo ako bakit? Sapagkat tinatahanan ka ng banal na Espiritu. Amen? Pangalawa, hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang magsinungaling. Amen. Ang sabi mismo ni Apostol Pablo, let your yes be yes and no be no. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Amen? Kaya yung mga Kristiyanong kalalagahan dyan, pag ayaw, ayaw. Pag gusto, gusto. Amen? Huwag mo ipagkakamali yung gusto, ayaw. Ayaw, gusto. Pag gusto, panindigan mo. Whatever decision you have made, stand for it. Amen? Huwag magsisinungaling. Ang lingwahe po ng mga anak ng Diyos ay pawang katotohanan. That is the language of every Christian, speaking in truth. Amen? So, kaya pag sinabi mo, bukas, bukas. Hindi mo sasabihin, uy, nasaan ka na sis? OTW na. Pero kababangon lang pala sa kama. Nasaan ka na? Malapit na. Pag malapit na, 5 minutes na. Traffic! Yan, sa mga asawa dyan. Talaga, Happy Father's Day. Pag tinanong ni Mrs., nasaan ka na? Medyo traffic lang eh. Yun pala nasabi. Hindi yan ginagawa ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Colossians 3:9, do not lie to each other. Yan, tandaan niyo yan. Tandaan niyo yan, mga asawang babae. Tandaan niyo yan, no? Palagi niyo ipaalala, i-chat niyo yung asawa mo. Colossians 3:9, hahanapin yan. Ng asawa mo sa app, Bible app. Oops, do not lie to each other. Since you have taken off your old self with its practices. Bakit daw hindi magsisinungaling sa bawat isa? Hinubad mo na yung luma mong pagkatao eh. Hinubad mo na. Pag hinubad mo na, isusuot mo pa ba?
Hindi na. Hinubad mo na, kaya do not lie to each other because you have taken off your own self with its practices. Amen? So, hindi na dapat ang pagsasalita ng katotohanan ay natural na lang sa mga anak ng Diyos. Wala kang struggle. Walang struggle. Sasabihin ko ba ang totoo o hindi? Nagmiminim-minimay mo ka pa. Sasabihin ko ba? Dapat wala ng struggle. Kasi yung katotohanan, natural na lang yan na lumalabas sa bibig. Wala ng struggle. Nakakuha ka ng pera, may naghahanap, kung sasabihin ko ba na nakuha ko? Oo o hindi. May struggle? May struggle. Pero sa anak ng Diyos, wala na struggle. Dapat natural na lang. Hindi ka nahihirapan magsabi ng totoo. Bakit? Because you have taken off your old self. Wala nang struggle. Amen? Ano po ang implikasyon niyan? Tinatahanan ka ng Espiritu Santo na tinatawag na Espiritu ng katotohanan. Amen? Amen. So, mga anak, mga asawa, mga tatay, shoot that, lahat tayo dito. Walang pagsisinungaling sa mga anak ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, I speak the truth in Christ. I am not lying. Sabihin mo sa katabi mo, I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit, the Spirit of truth. Bakit po? Tinawag ang banal na Espiritu, Spirit of truth, sapagkat tayo ay tinatahanan ng banal na Espiritu. So you can look straight at the eyes of anybody. Pag palaging totoo ang sinasabi mo, kaya mong tumingin mata sa mata. Amen? Sapagkat hindi ka nagsisinungaling. I say it and this is the truth. Hindi ka matatakot. Bakit? Totoo ang sinasabi mo. Tumingin ka man sa asawa mo, mga asawa, tingnan niyo ano yung mga asawa, sabihin mo, lahat ng sinasabi ko totoo. O hindi naman tinitingnan yung asawa. Pag tumingin ka sa mata ng magulang mo, alam mo nagsasabi ka ng totoo. You can see eyes to eyes sapagkat katotohanan ang sinasabi mo. Masaya ang buhay ng taong hindi nagsisinungaling. Amen? Kasi wala kang tinatago. At kapag wala kang tinatago, wala kang katatakutan. So, always speak the truth in Christ. Okay, hanggang dito tayo sa number 5. The Holy Spirit is called the Spirit of Grace. Hebrews 10:29, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace. So, tinatawag din po ang banal na Espiritu na biyaya. Being dwelt by the Spirit of grace, this enables us to be more gracious, not in our strength, but by the empowerment of the Holy Spirit, who is the Spirit of grace in us. So, being dwelt by the Spirit of grace enables us to be more gracious, not in our own strength. Hindi ka mapagbiyaya dahil sa sarili mong lakas, but by the empowerment of the Holy Spirit, who is the Spirit of grace. So, anong implikasyon po niyan sa buhay natin? Ano po ang implikasyon sa buhay natin sa pagtawag sa banal na Espiritu that He is the Spirit of grace? Ang implikasyon po niya, hindi tayo nagiging judgmental.
We are not judgmental. We are more understanding. We are more forgiving. We are more gracious. Why? Because the Spirit of grace dwells in you. So, dapat natural na lamang po sa atin ang maging mapagbiyaya. Natural. Kagaya ng pagsisinungaling, dapat natural sa atin ang pagsasabi ng katotohanan. At dahil din nasa atin ang Spirit of Grace, natural sa atin ang mapagbiyaya, mapagpatawad. Oh, pastor, ang hirap niyan. Sasabihin, mahirap yan. Maging mapagpatawad. Eh, hindi naman siya kapatawad. Mamaya, maging mapagpatawad sa mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Mahirap, at minsan, imposible. Mapagbiyaya, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Kapatid, patawarin mo na. Tahimik kayo. Ang sakit ng ginawa niya sa akin. Ang sakit-sakit, hindi ko kayang patawarin. Pero ang sabi ng Biblia, patawarin mo na, hindi pa man humihinig sa iyo ng tawad. Patawarin mo na. Nung time lang si Jesus ay napakot sa krus, humingi ba ng tawad yung mga tao sa baba? Hindi. Pero anong sabi niya? Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen? Kung hindi pa humihingi ng tawad at pinatawad mo na, ang tawag po dyan ay grace. Biyaya. Amen? Biyaya. Sabi niya, hindi ka patapatawad. Pag-iisipan ko, magtika muna siya. Lumuhod sa harapan ko, tumangis, titingnan ko kung kaya kong patawarin. Walang. Kailangan pa pala magtika, pero hindi pa siguradong patatawarin. Ang lupit mo. Ang lupit mo. Naalala mo yung parabola ng amo na pinatawad ang kanyang alipin? Nadaanan niyo na ba yan sa Biblia? Yung amo pinatawad yung kanyang alipin. At itong alipin, hindi niya pinatawad ang kanyang kapwa-alipin. Ano ang nangyari? Pinanagot siya ng amo. Amen? Pinanagot siya ng amo. Pinatawad din tayo ng Diyos. Patawarin mo na rin yung mga tao nagkasala sa iyo. Ibigay mo ang biyaya. Amen? Pagdating talaga sa pagpapatawad, mahirap na subject matter yan. Amen? It takes time. Naiintindihan ko yan. Kasi depende sa gravity ng gawa at tayo ay tao. Pero pag na-empower tayo ng banal na espiritu, nagiging madali. Amen? Nagiging madali. Grace is not only to receive what you do not deserve, but equally to give to people what they do not deserve. Amen? Natanggap natin ang biyaya na hindi man tayo karapat-dapat. Equally, let us give this to people na hindi man karapat-dapat ay pinatawad natin. So, hindi naman kasi siya kapatapatawad. Ang bigat ng ginawa niya, kasalanan. Pag napatawad mo yan, ang tawag dyan, grace. Pero pag hindi mo napatawad, ang tawag dyan, disgrace. Amen? Salamat sa Diyos sapagkat tayong lahat ay pinatawad niya nang tayo ay hindi karapat-dapat. Amen? Napakabuti ng Diyos. Walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Kaya sa ating pananalangin, hilingin natin, Lord, let the spirit of forgiveness
be manifested in me. Alam niyo, minsan, magtataka ka, isang galit na galit ka sa tao. All of a sudden, nagising ka isang araw, wala na. Na-appease na lahat. Amen? Hindi ko kayo ginajudge kung hindi niyo pa magawa. But I pray that soon and very soon by the grace of God, matagpuan niyo ang sarili niyo na magkaroon ng peace of mind sapagkat napatawad niyo na yung mga tao na sa akala natin hindi ka patapatawad. Amen? Amen. Kung siguro tayo magkakaroon ng oras dito na pagbulay-bulayan about forgiveness, alam ko kulang ang 24 oras kung bawat isa magsasalita. Amen? Amen? Amen. So ano po ang implikasyon nito? Kung nasa atin ang espiritu ng biyaya, we become more gracious, we become more forgiving, we are not judgmental. Kaya, ano po ang nangyayari? Nawawala ng condemnation. Amen? Hindi tayo magko-condemn kasi hindi tayo nagja-judge. So, huwag natin puhusgahan ang tao. Hayaan natin ang biyayang baguhin ang sinuman. Hayaan natin ang biyaya na baguhin ang sinuman. In fact po, napatunayan natin na walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos, ang Diyos ng biyaya. Diyos ng katotohanan sa buhay natin. Amen? So, walang hindi kayang baguhin ang biyaya ng Diyos. Wala rin hindi kayang burahin ang biyaya ng Diyos. Ano mang mga sakit, ano mang mga nagawa ng tao sa atin. Let the grace of God flow in us. Amen? Amen. Amen. So muli po sa ating amang nasa langit, na punong-puno ng biyaya na tayo ay pinatawad, tinanggap sa gitna ng ating karumihan, sa gitna na tayo nasa lusak ng kasalanan. Sa Kanya po ang unang pagbati ng Happy Father's Day. Amen? At sa mga ama ng tahanan, muli, Happy Father's Day. Kung ang lahat ng bagay ibinigay ng Ama nasa langit, ganun din po ang ating mga tatay ng tahanan. Magtatapos po ako sa isang maikling kwento. Nabasa ko lang po ito at talagang natouch ako dito. May isang pamilya, may isang anak na lalaki. Itong anak na lalaki ito nasanay na tuwing summer o tuwing bakasyon, ang kanilang pamilya ay dumadalaw sa kanyang lola. Dumadalaw sila sa lola at lolo nila. There comes a time na ang pakiramdam ng batang ito ay malaki na siya. Kaya niya nang mag-commute kasi ang sasakyan niya ay train. Kaya ko ng mama, kaya ko ng papa. Kaya ko nang mag-isa. So maraming diskusyon, ayaw ng magulang sapagkat nanagaw pa sila. Hindi pa kaya ng anak na ito. In the end, pinayagan. Okay, sige. So excited yung bata. Bago pinayagan, yung tatay, siyempre bida dito ang tatay, Father's Day. May iniabot sa kamay ng bata sa kanyang anak, nilagay. Pinabayaan lang noong anak. So sumakay na siya ng tren. Pagsakay niya ng tren, na-amaze siya. Siyempre, mag-isa siya eh. Na-amaze siya. Ang ganda ng tanawin, ang smooth ng daan. Pero may mga sumasakay na sinasabi, bakit mag-isa siya? Bakit wala siyang kasama? Na-overwhelm itong anak hanggang sa nagkaroon siya ng takot, pangamba. Umiiyak na siya, takot na siya. Ano nang gagawin niya? Bigla nagkaroon ng takot.
Doon niya naalala kung ano yung inilagay ng tatay niya sa kanyang kamay. Kinuha niya, binuksan niya. At ang nakalagay doon, sa gitna ng takot niya, nakalagay sa sulat, "Son, don't worry, nandito ako sa likuran." Sa huling bahagi pala ng tren, nakasakay ang tatay. Amen. Nawala ang takot ng bata. Nandoon ang tatay niya. Amen. Ano pong implikasyon? There are times na ahayaan ng tatay ang anak na pumalaot sa buhay. Pero pag dumating ang panahon na ang bata habang sa kanyang paglalakbay, na-amaze siya, nag-i-enjoy siya sa buhay. But time will come na magkakaroon ng takot. Yan na yung mga panahon na mahirap na ang buhay. Ang tatay ay laging nakaalala. Amen. So, anuman, mahalin natin ang ating mga tatay dahil pagdating ng panahon, hindi man yan perfecto, maaaring nakakagawa din ng mga bagay na hindi maganda. But by the grace of God, kaya natin palampasin. Pagdating ng panahon, ang tatay natin nandyan. Huwag natin hintayin na manghina. Huwag natin hintayin na worst to come. Baka yung panahon na yan, doon natin maalala, hindi pala natin kaya. Kailangan natin ang mga tatay natin. Amen? Amen. 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 God is gracious. Binigay niya sa atin ang mga bagay na hindi tayo deserving at ang biyaya lamang niya ang magbabago sa atin lahat. Amen? Amen. So, names and titles of the Holy Spirit. The Holy Spirit is called number 1, Spirit of God, number 2, Spirit of the Lord, number 3, Spirit of Christ, number 4, Spirit of truth, number 5, Spirit of grace. and our big idea, in Christ, I have the Holy Spirit. Amen. Parapakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming mapagbiyaya. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong katuruan, Panginoon. Mga pangalan at titulo ng banal na Espiritu. At paano namin ito, Panginoon, may a-apply. Ano ang implikasyon nito sa aming mga buhay ngayon. Lord, maraming salamat sapagkat ang iyong mga salita ay tunay na nagpapalakas sa amin. Tunay na nagre-remind sa aming Panginoon ng iyong kabutihan, ng iyong kapangyarihan. Tunay nga, Panginoon, walang imposible sa iyo. Tunay, Panginoon, na palagi kang nandyan, palagi kang nakaalalay sa amin. Bilang tao, hindi kami palaging malakas. Bilang tao kami ay minsan naguguluhan, pero Panginoon, Ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan sa amin sapagkat Ikaw ang Espiritu ng katotohanan.